Nagsisimula ang pelikula sa isang istasyon ng tren sa lungsod ng Aomori sa Japan, kung saan binati ng isang konduktor ng tren, si Takaichi, ang ilang mga estudyante sa high school sa isang school trip. Pagkatapos, sumakay silang lahat sa tren na tinatawag na Hayabusa No. 60, kung saan hinihintay si Takaichi ng assistant conductor na si Fuji at ginabayan siya sa trabaho. Nagsimula nang tumungo ang tren patungong Tokyo, at dito, ipinakilala sa atin ang ilang mahahalagang pasahero, kabilang ang isang babaeng politiko na nagngangalang Kagami, isang YouTuber na nagngangalang Todoroki, at isang estudyante sa high school na nagngangalang Yuzuki, kasama ang kanyang homeroom teacher na si Sakura. Di nagtagal, may isang taong nakipag-ugnayan sa punong tanggapan ng kumpanya ng Riles at nagbunyag ng nakakagulat na balita na nagsasabing nagtanim siya ng bomba sa tren na kakaalis lang ngayon. Sinabi ng salarin na sasabog ang bomba kung ang bilis ng tren ay bababa sa 100 kilometro kada oras, at upang patunayan na totoo ang banta, isiniwalat niya na nagtanim din siya ng katulad na bomba sa freight train No. 2047 na sasabog kung ang bilis nito ay bababa sa 5 kilometro kada oras. Noong una, hindi siya pinaniwalaan ng mga empleyado, ngunit nang abisuhin nila ang station manager, sumabog ang tren ng kargamento na nag-iwan sa lahat ng takot at kilabot. Ang insidenteng ito ay nagpaalala sa lahat ng kilalang pelikula ni Keanu Reeves na Speed, pati na rin ang kaso ng tren ang No. 109 na naganap halos katulad ng nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Habang kumakalat ang takot, inutusan ng general manager ng headquarters ng Riles na ilikas ang lahat ng tren maliban sa Hayabusa No. 60 at inatasan ng pinuno ng command center na pangasiwaan ang krisis. Habang patuloy na umuusad ang tren, ipinaalam ng command center sa driver na si Chika na may banta ng bomba sa loob at inutusan itong huwag bawasan ang bilis ng mas mababa sa 100 kilometro kada oras sa anumang pagkakataon. Kinausap din nila si Takaichi at hiniling sa kanya na huwag ibunyag ang bomba sa mga pasahero at lampasan ang susunod na istasyon dahil sa mga isyu sa operasyon. Kasunod ng mga tagubiling ito, ipinaalam ni Takaichi sa mga pasahero na ang tren ay hindi hihinto sa susunod na istasyon at dadaan lamang dito. Samantala, tinawagan ng terorista ang command center at humingi ng 100 bilyong yen kapalit ng pagbunyag kung paano i-defuse ang bomba. Sinabi ng mga autoridad na wala silang ganoon kalaking pera, kaya sinabi ng salarin na kailangan nilang magbigay kahit anong mangyari para sa mga mamamayang Hapones at iginiit na kolektahin nila ang pondo sa anumang paraan na posible. Iniwan sila nito sa isang desperadong sitwasyon nang dumating ang assistant ng punong ministro at idineklara na hindi sila makikipagnegosasyon sa mga terorista. Pagbalik sa tren, ipinaalam ni Takaichi sa lahat ang tungkol sa banta ng bomba na nagdulot ng matinding takot sa mga pasahero. Isang pasahero ang sumugod sa kompartamento ng konduktor upang magreklamo, kaya sinubukan siyang pakalmahin ng babaeng politiko na si Kagami. Gayunpaman, ininsulto siya ng pasahero at tinawag siyang sugar mama nang mabunyag na si Kagami ay sangkot sa isang iskandalo ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, humarap si Takaichi upang lutasin ang sitwasyon. Kasabay nito, nagsagawa ng isang press conference ang punong ministro at nilinaw na hindi makikipagnegosasyon ang gobyerno sa mga terorista sa anumang pagkakataon. Ikinagalit ito ng terorista, kaya nag-upload siya ngayon ng isang video na nagpapakita ng mga bombang itinanim niya. Ang mga pampasabog ay nakakabit sa ilalim ng tren at hindi maaaring tanggalin habang ito ay mabilis na tumatakbo. Ang video ay ipinalabas sa buong bansa, kasama na sa mga pasahero sa tren na nagdulot ng mas matinding takot. Dahil dito, humiram ang YouTuber na si Todoroki ng mikropono kay Fuji at kinausap ang mga pasahero na sinasabing walang pakialam ang gobyerno sa kanila at hinahayaan na lamang silang harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Pagkatapos ay inanunsyo niya ang isang crowdfunding campaign upang makalikom ng pondo para sa pagpapawalang bisa ng bomba. Ipinost niya ito sa kanyang profile at sinimulan nitong ibahagi ng mga pasahero ng malawakan, ngunit kakaunti ang nalikom na pera na nag-iwan sa kanila ng pagkadismaya. Sa command center, tinalakay ng mga opisyal ang kaso at muling binalikan ng isang katulad na tangkang pambobomba sa tren mula 50 taon na ang nakalilipas noong 1975. Ito ang kilalang insidente na nangyari sa Train 109 at ang ilan sa kanila ay nagsimulang maghinala na ang dalawang insidente ay maaaring magkaugnay. Samantala, sa tren, nakilala ng ilang pasahero ang isang lalaking nagngangalang Goto, ang dating presidente ng isang kumpanya ng airline. Nabunyag na siya ang taong responsable sa pagbagsak ng isang hindi maayos na na-inspection na helicopter sa isang elementarya na ikinamatay ng 8 bata at naging isa sa mga pinakakinasusuklaman na lalaki sa bansa. May ilang pasahero na nagsimulang maniwala na siya ang dahilan kung bakit hindi maganda ang kanilang crowdfunding campaign at inatake nila siya habang ini-livestream ang buong insidente online. Kasabay nito, isang desperadong Goto ang humiling sa estudyante sa high school na si Yuzuki, na nakatayo malapit dito, napindutin ang emergency buzzer. Natakot ang lahat ng pasahero sa paniniwalang ang pagpindot nito ay magpapaputok ng bomba.
Pinindot pa rin ito ni Yuzuki na nanginginig, ngunit agad na nabunyag na ang buzzer ay isa lamang intercom at tumunog lamang ang smartphone ni Takaichi. Dinala ni Takaichi ang walang malay na si Goto sa isa pang silid at humingi ng tulong sa isang doktor na nakasakay upang mapanatili itong matatag. Sa command center, isang detalyadong plano ng pagsagip para sa train number 60 ang mabilis na inihanda at isinagawa. Habang mabilis na gumagalaw ang tren sa Iwate Prefecture, nakatanggap si Takaichi ng sunod-sunod na mga tagubilin at ipinarating ang mga ito sa mga tripulante at mga electrician na nakasakay. Sa unang yugto, isang espesyal na high-speed na tren ang tumatakbo sa kabila ng riles sa tabi ng train number 60 sa parehong bilis. Maingat na pinagsabay ang dalawang tren upang ang kanilang mga kagamitan ay ligtas na mailipat. Isang sistema ng lubad at puli ang inilagay sa pagitan ng mga kompartamento ng mga tripulante na nagpapahintulot sa paglipat ng mga mahalagang kagamitan mula sa isang tren patungo sa isa pa ng hindi humihinto. Si Takaichi at ilang pasahero ay tumulong sa pagtanggap ng kagamitan bago unti-unting umalis ang tren ng suporta. Sa ikalawang yugto, isang electrician ang nagtatrabaho sa loob ng train number 60 upang ayusin ang mga sistema ng kuryente at preno upang hindi gumana ang mga emergency brake habang tumatakbo. Pagkatapos nito, maingat na pinaghihiwalay ang tren sa dalawang bahagi sa pamamagitan ng pagtanggal ng pagkakabit sa pagitan ng dalawang bagon. Ito ang naghihiwalay sa likurang bahagi, ang pangsyam na bagon kung saan matatagpuan ang bomba. Matapos matagumpay na maputol ang tren, sumabog ang ikasyam na bagon habang galat na nanonood ang lahat. Sa huling yugto, isang rescue train ang lumapit mula sa isang kalapit na riles at sinabayan ng bilis ng train number 60. Parehong magkatabi ang takbo ng tren na may sapat na tagal para mailagay ang isang pansamantalang tulay sa pagitan nila. Isa-isa, maingat na tumawid ang mga pasahero at tripulante sa rescue train. Sa loob ng maikling panahon, karamihan sa mga taong nakasakay ay ligtas na nailikas. Habang papalapit na ang pagtatapos ng operasyon ng pagsagip, napagtanto ng guro sa high school na si Sakura na nawawala si Yuzuki. Bumalik siya sa train number 60 mula sa rescue train at sinundan siya ni Kagami at ng kanyang sekretarya, kasama si Todoroki na sumama rin sa kanila. Sa train number 60, nagising si Goto at nagdudulot ng gulo, kaya nahihirapan sina Takaichi at Fuji na kontrolin ang sitwasyon. Pumasok si Kagami at mahigpit na pinigilan si Goto na nagdulot ng kontrol sa sitwasyon. Matapos kumalma ang lahat, sinimulan ni Takaichi, sa gabay ni Fuji, na idirekta ang mga pasahero patungo sa rescue train. Sa sandaling iyon, isang pagkakamali sa electrical adjustment ang naging dahilan upang gumana ang emergency brake sa rescue train. Sinubukan ng mga manggagawa na tanggalin ang tulay sa pagitan ng mga tren, ngunit nagkabuhol-buhol ang mga lubid, kaya imposibleng paghiwalayin ang mga ito. Bilang resulta, nagsimula ring bumagal ng hindi inaasahan ang train number 60. Upang maiwasan ang isang mapanganib na sitwasyon sa pagitan ng dalawang tren, gumawa ang driver ng isang desperadong desisyon na pilitin na paghiwalayin ito gamit ang emergency brakes at impact na naglalayong putulin ang koneksyon sa pagitan nila. Nagtagumpay ang plano, ngunit malubhang nasugatan si Fuji ng mga lumilipad na piraso ng metal mula sa impact. Di nagtagal, natagpuan nila ang nawalan na ng pag-asa na si Yuzuki sa loob ng train number 60 at sa 349 na tripulante at pasahero. 340 ang nailigtas, ngunit 9 na tao pa rin ang natitira sa train number 60. Sa command center, hinimok sila ng assistant ng punong ministro na ulitin ang parehong operasyon ng pagsagip, ngunit ipinaliwanag ng manager na imposible na ito ngayon. Pagbalik sa tren, sinabi ni Yuzuki na tatawagan niya ang kanyang ama at lalakad palayo sa grupo. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang ama, si Mr. Onodera, na nag-aalala tungkol sa kanya at tiniyak dito na maayos ang kanyang kalagayan. Nabunyag na si Onodera ay isang opisyal ng pulisya na sangkot sa orihinal na kaso ng pambobomba sa tren at naniniwala siyang bumalik ang mga kriminal para maghiganti. Gayunpaman, biglang sinimulan siyang insultuhin ni Yuzuki at sinabing alam niyang hindi niya pinatay ang sospek sa orihinal na kaso dahil ang lalaki ang talagang nagpakamatay. Sa isang nakakagulat na pangyayari, isiniwalat ni Yuzuki na siya mismo ang nagtanim ng bomba upang sirain ang bullet train. Tumanggi si Onodera na maniwala sa kanya at tinanong kung paano makakagawa ng bomba ang isang maliit na batang babae na tulad niya. Sinabihan siya ni Yuzuki na suriin ang isang cabinet sa kanyang bahay at nang gawin niya iyon, laking gulat niya nang makitang may bomba sa loob. Pagkatapos ay pinindot ni Yuzuki ang isang buton sa kanyang telepono na nagpasimula ng pagsabog na sumira sa bahay at napatay din ang kanyang ama. Nang makamit ang kanyang layunin, bumalik si Yuzuki sa grupo at tinawagan ng command center sa harap ni Takaichi at ng iba pa. Hayagang inamin na siya ang salarin. Naiwan ang lahat sa gulat nang sabihin niyang ibubunyag na niya ngayon kung paano i-defuse ang bomba. Dahil nagawa na niya ang gusto niya. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang nakakatakot na impormasyon. Magde-deactivate lamang ang bomba kung siya ay mapatay.
Ipinaliwanag niya na ito ay konektado sa isang heart rate monitor sa loob ng kanyang katawan at mamamatay lamang ang bomba kapag hindi na nito nadetect ang tibok ng puso. Nang humingi ng patunay ang mga awtoridad, tinapos na lang ni Yuzuki ang tawag na nag-iwan sa mga pasahero sa ganap na gulat. Kasunod nito, sinimulan ng mga awtoridad ang pagsisiyasat sa background ni Yuzuki at nalaman na ang kanyang ina ay matagal nang pumanaw. Nabunyag din na ang kanyang ama, si Mr. Onodera, ay isang pulis na sangkot sa kasumpa-sumpang insidente sa tren. Sa kasong iyon, ang sospek ay nagpakamatay sa isang pagsabog, ngunit itinago ng mga nakatataas na opisyal ng pulisya ang katotohanan at sa halip ay ipinakita si Onodera bilang isang bayani na pumatay sa kriminal. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magyabang si Onodera tungkol sa tinatawag na tagumpay na ito, na inaangkin na nailigtas niya ang bullet train at maraming buhay ang nailigtas. Gayunpaman, nabunyag din na siya ay naging mapang-abuso sa kanyang asawa at maging kay Yuzuki. Pagkatapos ay hinak ng mga awtoridad ang social media account ni Yuzuki, kung saan natuklasan nila ang mga mensahe sa pagitan niya at ng isang matandang lalaki na tumulong sa kanya sa bomba. Agad nila itong hinanap at nagmadali sa kanyang address upang arestuhin siya. Samantala, ang tren ay papalapit na ngayon sa Tokyo habang dala pa rin ang bomba. Hinamon ni Yuzuki ang mga pasahero, sinabi sa kanila na dapat nilang patayin siya kung gusto nilang iligtas ang kanilang buhay dahil wala nang ibang pagpipilian. Kaya nakapagdesisyon si Takaichi bago siya lumakad patungo sa kanya at sinubukang sakalin ito. Gayunpaman, huminto siya kalaunan at sa halip ay niyakap siya na nag-iwan kay Yuzuki na labis na nadismaya. Sa ibang lugar, ang matandang lalaki na tumulong kay Yuzuki ay nasa ilalim ng interogasyon ng pulisya at nabunyag na siya ang anak ng salarin sa likod ng insidente sa tren noong 1975. Ipinaliwanag niya kung gaano kaabuso si Mr. Onodera kay Yuzuki at kung paano niya ito tinrato na walang kwenta dahil hindi siya ipinanganak na lalaki. Inamin niya na tinulungan din niya si Yuzuki hindi lamang dahil sa pakikiramay, kundi bilang paghihiganti sa kung paano nawala sa sarili ang kanyang ama pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Isiniwalat din niya na ang mga natitirang bomba sa train number 60 ay nakatanim sa 3 lokasyon sa mga bagon sa unahan, sa ika-4 at ika-6. Di nagtagal, ipinarating ng mga awtoridad ang bagong impormasyon kay Takaichi at iminungkahi ang pangwakas na planong pang-emerhensya. Ikonekta ang linya ng Tokyo sa isang kalapit na riles upang maihiwalay ang train number 60 bago sumabog ang bomba. Upang maisagawa ang operasyon, nagbigay ang commander ng control center ng malinaw na hanay ng mga tagubilin. Sinabihan niya ang mga natitirang pasahero na pumunta sa likuran ng tren habang naghahanda ang mga inhinyero na tanggalin ang harapang bahagi kung saan matatagpuan ang bomba. Ang plano ay tanggalin ang koneksyon ng train number 60 habang ito ay umaandar pa at gabayan ito patungo sa maintenance center ng Washinomiya. Kahit na inaasahang magiging matindi ang epekto, tinanggap ng mga pasahero ang plano at inihanda ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pag-secure ng kanilang mga upuan at pag-iipon ng anumang makakaya nila upang protektahan ang kanilang mga sarili. Isinagawa ang operasyon ayon sa plano at nang makarating ang tren sa maintenance area ng Washinomiya, ang mga riles ay pinalitan sa isang kontroladong pagkakasunod-sunod na naging dahilan upang mahati ang tren sa 2 bahagi. Ang harapang bahagi, na binubuo ng mga bagon 1 hanggang 6, ay pinaghihiwalay mula sa iba at ipinadala sa ibang riles habang ang mga bagon 7 at 8 ay nagpapatuloy sa pangunahing linya. Habang bumabagal ang harapang bahagi, ang 3 bomba sa loob nito ay sumabog ng sunod-sunod na sumira sa bahaging iyon ng tren. Samantala, ang bagon 7 at 8 ay patuloy na gumagalaw at hindi agad mapigilan. Ang bagon 8, na may sakay na mga pasahero at tripulante, ay bumangga sa nadiskaril na bagon 7 na nagdulot ng matinding pinsala. Pagkatapos ay bumangga ito sa isang crash barrier sa tabi ng kalsada at sa wakas ay huminto. Sa isang tensyonado na kapaligiran, pumasok ang rescue team sa ika-8 bagon at kinumpirma na lahat ay buhay pa, na nagdulot ng ginhawa at kagalakan sa command center. Sa ilalim ng mataas na riles sa Washinomiya Signal Station, pinanood ni Takaichi ang operasyon ng pagsagip. Si Yuzuki, na naaresto at inilagay sa isang ambulansya, ay tinanong ng isang pulis. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na labis niyang kinamumuhian ang mga tao at ang mundo. Kaya ipinakita ng opisyal ang crowdfunding page ni Todoroki na nakarating na sa target nito. Hindi na kailangang i-defuse ang mga bomba pero wala ng refund. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ang mga tao ay hindi kasing lupit ng kanyang iniisip. Samantala, dinala si Fuji sa ospital habang sina Takaichi at ang driver na si Chika ay inaaliw ang isa't isa sa pinangyarihan. Pagkatapos ay nagtapos ang pelikula sa mainit na pagtanggap at pagpapalakpakan ng iba pang miyembro ng team. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.